O, galit mga kababayan kahapon sa Senate hearing si kabayang Senator Robin Padilla. Masyado daw tayong umaasa sa Amerika. Hindi pa, mga kababayan. Si Senator Robin sabi rito, masyadong nakaasa sa US. Robin Padilla hits allies help to Philippine Coast Guard. Di saan ninyo gustong umasa sa mga Chinese? Hindi ba? Mabuti nga tinutulungan tayo, mga kababayan. Ang kinakagalit ni Robin Padilla, the presence of the American plane na sumisilip-silip sa himpapawid habang sinasagawa yung resupply mission. Na yun man talaga po yung purpose kung bakit nakikipag-usap tayo sa Amerika. Kasi masyado na tayong inaapi ng mga Chinese. At unang-una may mutual defense treaty tayo with Amerika. Naintindihan po ninyo kabayang Robin Padilla? Yung harassment na ginagawa ng mga Chinese? Wala kayong masyadong sinasabi. Mr. Maravillas naman na minion yan ni Maudix. Oo nga, no? Kaya naman pala. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Di ba? Ito po mga kababayan, yung Senate hearing with Senator Robin Padilla. Ngayon, nilecturean siya ng isang foreign experts mga kababayan. Pakinggan natin po yung porsyon ng pagtatanong ni Robin Padilla. Batong Bakal. Kay Batong Bakal. Ano po kayo? Senator po to. Professor Jay, magtanong lang sana ko sa iyo. At least ikaw man ang Unang nagtanong po si Senator Bato de la Rosa. Natin na talagang yung Coast Guard is part of the Chinese military. So there is no preventing us from deploying also our Philippine Navy in the West Philippine Sea. Instead of Coast Guard gagamitin natin per international standards kasi establishment talaga na Chinese military ang Coast Guard nila. So mag-deploy rin tayo ng military natin in the form of deploying our Navy ships to patrol the West Philippine Sea. So tingin mo okay lang ba? Okay lang ba gawin natin yan? Okay lang po yun kasi actually po ginagawa po natin yun. Pwede po natin itanong sa Navy. May record po sila ng regular na patrols dyan sa area. At dati nga po, yung Navy mismo ang gumagawa ng resupply missions din. No? So parang tayo nga yung nagbigay ng parang accommodation na naging less provocative yung ginagamit nating barko. Parang kaya nga ginagamit yung Unaiza May 1 and 2. Pero kung tutuusin, no, dahil po yan ay exclusive economic zone and continental shelf natin, mayroon pong freedom of navigation lahat po ng barko, whether they are civilian or military. At tayo po bilang bansa na may-ari nitong EEZ continental shelf, in fact, mas may karapatan tayo na magpadala ng kung anong gusto nating barko dyan, whether civilian or military, para mag-conduct ng kung anong activity para ma-proteksyonan yung ating mga rights dyan, lalo na dun sa natural resources dun sa area. Thank you. Salamat. Klaro na yan. Thank you. Senator Robin. Professor Batong Bakal, sa inyo na rin po nanggaling. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Galit siya ng presence ng mga Amerikano. What? Isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito. 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan.
Ngayon, meron ng, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, Palibasa pa, papayag kayo? minion ni At Maudigs. escalation nito. Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys. Ayun, sinopla siya. At Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na kamukha Nilecturean po ni Batong Bakal, na si nakashoot Senator po Robin. sa Fiery Cross, kung hindi ako nagkakamali. At namataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Nauna, yung mga Chinese. Fast attack missile boats na nakastation sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, Ayaw niyang mangialam yung Amerika sa West Philippine Sea. ships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan, Fiery Cross, Mischief Reef, at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano itong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan. Bangka Na-handle lang daw talaga. nila. Bangka. Yun lang. Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin Nandel kaya ni yung Maudigs na panindigan. lumala nga po. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian. Ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba hindi ito parang wag-datug lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan Bakit napunta na dito sa atin? So that's the narrative, mga kababayan ng Chinese. Ito tayo ngayon. Nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo nawawag-datog lang. Propaganda ng China, mga kababayan. Ang linya ni Robin. China, napaalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa Iyong Incheon. Kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Iyong Incheon. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga. Yun, tama. Increase yung pressure para patalsikin tayo. Nag-escalate po yung China, hindi yung Amerika. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty. Ayun. Treaty ally Sa in totoo lang defense. po, ang China po, In hindi po defense. nagre-responde. Treaty alayan yan natin. Kung sa tingin lang, Treaty may ally po nila ibang natin bansa. sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depends nga po. Depensa. Oh, Kaya nga hindi- po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung nangyayari, meron din tayong defense. Opo, Ayun. malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so Opo. far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Ayun. Kinaya Binabaliktad ni Robin na tayo nagpo-provoke. Ang China ang nagpo-provoke po. Walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at pahalang. So yun, mga kababayan. So hindi sang-ayon si Robin Padilla, mga kababayan, sa presence ng mga Amerikano. So ibig niyang sabihin, pabayaan lang yung mga Chinese, record na nangyayari. mga kababayan, na inaapi-api tayo, binubuli tayo, nililaser tayo, binobomba tayo ng water cannon.
hayaan lang. Kita ninyo, mga kababayan? 21. Diyan po. So, alam na this? So, sabi po rito sa balita, Padilla said the Philippines should not allow itself to be a U.S. pawn in countering China's growing influence in the region. So, sakto po sa narrative, propaganda narrative po ng China. Yun ang pinanghawakan. Yung ang pinopost mga kababayan ni Senator Robin Padilla. Same with yung mga statement po na pinapalabas sa mga programa po na inahawakan po ni Maudigs doon sa SMNI yung gikan sa China ay gikan sa masa para sa masa pala. Hindi gikan sa China para sa China. So sabi rito, however, the Department of National Defense Undersecretary for Strategic Assessments in Planning, Ignacio Madriaga, explained that the presence anya of a U.S. aircraft in the resupply mission was only for maritime domain awareness and to serve as an eye in the sky. So inamin nila na sa latest na resupply mission, yung September 8, yung previous po, 2 weeks ago po, di ba, nagka-resupply mission, yung Poseidon na Navy aircraft, mga kababayan ng Amerika, ay nagsasurveillance din po. Habang hinaharas, habang binubuli tayo, binablock yung ating resupply mission. Pero naging matagumpay po. In the latest resupply mission, September 8, ganun din po yung ginawa ng Amerika. So, imbes matuwa, mga kababayan, si Robin Padilla, nagagalit siya. What? Bakit daw hinahayaan? Ignorante ba siya? Na ito nga yung gusto ng ating Pangulong Bongbong? Kaya nga yung ating Pangulong Bongbong ay dumikit sa Amerika. Kasi tumindi yung pang-abuso ng mga Chinese, lalo na sa 6 years na panunungkulan po ni Maudigs. So gustong tuldukan na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And we know, alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po tayo, hindi tayo kasing lakas ng China, mahina yung ating armed forces. So we need the help ng Amerika. Anyway, may mutual defense tayo, mutual defense treaty tayo sa Amerika. And that is, since 1951 pa. Anong rason na hindi tayo tulungan? May mali ba doon? May illegal ba doon? Di ba wala, mga kababayan? So normal ang actions na ito, mga kababayan, ng ating gobyerno to ask for help. At ang dapat nating hinga ng tulong, yung may mutual defense treaty tayo. Alangan man sa China, what? Ang gusto siguro, mga kababayan, ni Senator Robin ay sa Chinese tayo humingi ng tulong. Pwede ba yon na sila yung nang-aapi sa atin, nambubuli sa atin dito sa West Philippine Sea? But anyway, yun man talaga ang gusto, mga kababayan nila. Kasi nga po, sila yung mga barkada po ng China. Di ba? So, paliwanag, mga kababayan ni Madriaga, na yung US military aircraft niya na nakita doon sa area in the skies during the resupply mission, hindi man anya warplane. Pero siyempre, alangan naman na sabihin ng Amerika at ng Pilipinas na nakanda yung mga warplanes. Di ba? Tayo na lang, mga kababayan. Anyway, hindi man tayo po opisyal. Pero siyempre, kaya nga po laging nandito na naka-standby at nagsasagawa, mga kababayan, ng routine patrol yung Amerika dito sa South China Sea. Coordinated na siya siyempre.
yung mga warships, paikot-ikot na po mga kababayan. At any moment, halimbawa, susubukan tayo ng mga Chinese, lilipad na lang po yung mga warplanes. Yun ang mangyayari. Kaya takot din po yung mga Chinese. Kasi pag ginawa nila yon, madja-justify po ang pag-atake ng Amerika. Mapapadali po ang World War III. Di ba? Pag nangyari po ang World War III, magbabawas na po ng populasyon yung mundo. Yan na po mga kababayan ang simula ng The Great Tribulation siguro. Di ba? Kaya sabi po ni maritime expert J. Batumbakal, dapat na niya maintindihan po ninyo, Senator Padilla, that the Philippines can seek support from the US as its long-standing defense ally. Pinalalabas po mga kababayan ni Senator Robin, nagpo-provoke po tayo. Nagpo-provoke po yung Amerika. Hindi po nag-provoke yung Amerika. In fact, hindi po gumagalaw yung Amerika basta-basta. 6 years nga po, panahon ni Mao Diggs. Hindi man po, hindi man po na-discontinue yung Mutual Defense Treaty. Tuloy-tuloy yung Mutual Defense Treaty. Pero gumalaw yung Amerika? Hindi po, kasi hindi man po umihingi ng tulong yung Pilipinas. Kasi nga po, barkada si Mao Diggs ng China. Gusto nga maging province po, maski pa-joke-joke po siya. Pero hindi ngayon sa panahon ng ating Pangulong BBM. Hindi pwede yung ganon, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, in the next election po, mag-isip tayong mabuti. We have to, see to it na wala po na mga supporters yung mga Chinese, na mga politiko po, Filipino politicians, supporting Chinese agenda, ang maluluklok po sa posisyon. Tama? Sa 2025 midterm election. So boboto tayo. Pipili tayo ng mga senador, congressmen, mga gobernador. Lalo na po sa 2028 presidential election. Kasi sigurado po, mangingialam yung China. Nangialam noon pa eh. Naglagay sila ng mga sympathetic sa kanila at mga kalahi nila mismo. Siguro kung po Chinese, doon nagsimula, mga kababayan. Pinatalsik yung American bases. Nilason yung isipan ng mga Filipino. Ginalit yung mga Filipino, mga kababayan, na mag-withdraw ng support sa Amerika. Pinaniwala tayo na hindi gagalaw, walang gagalaw po, mag-intensyon sa ating territory. Ito na nga po, yun nangyari. So malamang sa malamang, may hand yung mga Chinese sa pagpatalsik sa ating Apulacay. Dirinabaho po nila ng matagal. You see? At ngayon, they are working overtime, mga kababayan. Kaya massive po yung kanilang mga propaganda. At sigurado po, in the next election, lalong i-intensify nila yung support doon sa mga pro-Chinese politicians po na mailuklok sa posisyon, lalo na po sa pagkapangulo, para makabuylo po sila sa kanilang maitim na balakin sa ating teritoryo. Gusto nilang kamkamin, lamunin po ang ating bansa. Payag kayong mawala ng bansa po? Ayan ang tanong natin, mga kababayan. Kaya buksan ang isipan po. Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo,
dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.